istasyon, Candon City Division, tara na! Magandang araw, mag-aaral ng grade 10 at sa lahat ng mga manonood. Isang fresh na naman na kaalaman ang inyong matututuhan sa ating aralin ngayon. Dito lamang yan sa Tirad Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako ang inyong lingkod, Ginoong Jose, ang teacher driver na sasama sa inyo sa paglalakbay patungong England. Samahan niyo akong tuklasin ang kultura at tradisyon ng mga taga-England. Handa ka na ba? Kung gayon, siguraduhin mong hawak mo na ang iyong ballpen at papel at Self-Learning Module 2 sa Filipino 10. Narinig mo na ba ang kwento ng pag-iibigan ni Romeo at Juliet? Ang dulang ito ay isa sa mga pinakakilalang uri ng panitikan sa buong mundo. Isinulat lang naman ito ng walang iba kundi si William Shakespeare. Isang mahusay na makata at tinitignan bilang pinakadakilang manunulat ng panitikang Ingles. Haligi at inspirasyon ng mga manunulat sa buong mundo. Ang ating episode ngayong araw ay nakabatay sa most essential learning competency na ilalahad ang kultura ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayan sa napakinggang usapan ng mga tauhan at naipaliliwanag ang kahulugan ng salita batay sa pinagmulan nito. Pagkatapos ng panonood, ay inaasahan ding natutukoy mo ang kaligirang pangkasaysayan ng dula bilang isang akdang pampanitikan. Naiisa-isa ang mga kultura at tradisyon ng bansang pinagmulan ng akdang Romeo at Juliet. Natutukoy ang etimolohiya ng mga salita. Ang tampok na akdang tatalakayin natin ngayong araw ay isang halimbawa ng dula. Nakapanood ka na ba ng isang pagtatanghal ng dula? O naranasan mo na ba ang magtanghal ng isang dula? Kung oo ang iyong sagot, malamang ay may kaalaman ka na sa kaligiran ng dula bilang isang akda. Ang dula ayon kay Aristotle ay isang sining ng panggagaya at pag-iimita sa kalikasan ng buhay. Ipinapakita dito ang realidad ng buhay ng tao. Gayon din ang kanyang mga iniisip, ikinikilos at isinasaad. Ito ay sinusulat at itinatanghal upang magsilbing salamin ng buhay na naglalayong makaaliw, makapagturo o makapagbigay ng mensahe. Nagkakaroon ng iba't ibang anyo ng dula batay sa damdaming nais nitong palitawin. Nariyan ang komedya, trahedya, melodrama, tragikomedya, sainete, parsa, parodya, proberbio. Isa-isahin natin. Komedya, katawa-tawa, magaan ang mga paksa o tema at ang mga tauhan ay laging nagtatagumpay sa wakas. Kalawa, trahedya. Ang tema o paksa nito ay nakasasama at mabigat sa loob. Nakaiiyak, nakalulunos ang mga tauhang karaniwang nasasadlak sa kamalasan, mabibigat na suliranin, kabiguan, kawalan at maging sa kamatayan. Ikatlo, melodrama. Ito ay sadyang namimiga ng luha sa mga manonood na para bang wala ng masayang bahagi ng buhay, kundi pawang problema at kaawa-awang kalagayan na lamang ang nangyayari sa araw-araw. Ito ay karaniwang napapanood sa mga diseryeng palabas sa telebisyon. Tragikomedya. Sa anyong ito ng dula, magkahalo ang katatawanan at kasawian, kung saan may mga tauhang katawa-tawa tulad ng payaso para magsilbing tagapagpatawa, ngunit sa huli, nagiging malungkot dahil sa kasawian o kabiguan. Tragikomedya. Sa anyong ito ng dula, magkahalo ang katatawanan at kasawian kung saan may mga tauhang katawa-tawa tulad ng payaso para magsilbing tagapagpatawa. Ngunit sa huli, nagiging malungkot dahil sa kasawian o kabiguan. Ika-6, sainete. Itinuturing na isa sa mga dulang panlibangan ng mga huling taon ng pananakop ng mga Espanyol.
Ang paksa nito ay tungkol sa paglalahad ng mga kaugalian ng isang lahi o katutubo sa kanyang pamumuhay, pag-ibig at pakikipagkapwa. Halimbawa nito ang La India Elegante y Negrito Amante ni Francisco Balagtas. Isa sa mga nakakaaliw na libangang sainete sa panahon ng mga Espanyol. Kapito, Parsa. Isang dulang puno ng tawanan at halos walang saysay ang kwento. Ang mga aksyon ay slapstick na walang ibang ginawa kundi magpaluan, maghampasan at magbitiw ng mga kabalbalan. Karaniwan itong napapanood sa mga comedy bar. Ikawalo, parodya. Anyo ng dulang mapanidyo. Ginagaya ang mga kakatuwang ayos, kilos, pagsasalita at pag-uugali ng tao bilang isang anyo ng komentaryo o pamumuna o kaya'y pambabatikos na katawa-tawa. Ngunit, may tama sa damdamin ng kinauukulan. At ang panghuli, ang proberbyo, kapag ang isang dula ay may pamagat na hango sa mga bukang bibig na salawikain, ang kwento'y pinaiikot dito upang magsilbing huwaran ng kanyang tao sa buhay. Ang mga dulang pantanghalan na ito, grade 10, ay umunlad na sa kasalukuyan mula sa tanghalan ay naging dulang pantelebisyon. Tulad ng isang maikling kwento, grade 10, ang dula ay nagtataglay din ng mga elemento at ang mga elementong ito ay matatagpuan sa tatlong mahalagang bahagi ng dula. Ang simula, gitna, at ang wakas. Sa simula, ipinapakilala ang dalawang mahalagang elemento, ang tauhan at ang tagpuan. Samantala, sa gitna naman, makikita ang banghay o pagkakasunod-sunod ng mga tagpo o eksena. Dito nakapaloob ang mga dialogo o usapan ng mga tauhan. Dito rin makikita ang tunggalian o suliraning kasasangkutan ng mga tauhan at ang kasukdulan o climax na siyang pinaka-panapanabik na bahagi ng isang kwento. Wakas, dito matatagpuan ang kakalasan ng kwento, kung saan unti-unti nang nasusolusyonan ang mga suliranin at nagtutulay sa pagwawakas na maaring masaya, maari din namang malungkot. May mga dula rin namang hindi winawakasan. Hinahayaan ang mga manunood na magbigay ng kanilang hatol o sariling pagwawakas sa kwento ng dula. Mahalaga rin ang elemento ng aspektong teknikal tulad ng mga tunog o sound effects at pag-iilaw. Ang dula ay hindi basta-basta isinusulat. Sa halip, ito ay pinag-aaralan sa pamamagitan ng balangkas nito. Ang balangkas ng dula ay ang yugto o act. Kumbaga, sa nobela ay kabanata. Ang isang dula ay maaaring magkaroon ng iisang yugto lamang, 2 o 3, 4 o higit pa. Sa tanghalan, ang bawat yugto ay maaaring gamiting panahon upang ihanda ang susunod pang mga yugto, upang ayusin ang mga tagpuan, upang makapagpahinga sumandali ang mga tagapagsiganap at ang mga manonood. Tanghal eksena o scene. Ang bawat yugto naman ay binubuo ng kung ilang eksena, kaya ang panahong nagugugol sa isang yugto at hindi ito pare-pareho. Maaring ang unang yugto ng isang dula ay may 3 yugto at bubuin ng 7 eksenang maaring tumagal ng 30 minuto. Gayon din sa ikatlong yugto, ang bilang ng eksena ay iba rin at ang panahon ay maaring magtagal o sandali lamang. Ikatlo, ang tagpo o frame. Kung ang yugto ay binubuo ng mga eksena, ang eksena naman ay binubuo ng mga tagpo. Ang eksena ay maaaring magbadya ng pagbabago ng tagpuan ayon sa kung saan gaganapin ang susunod na pangyayari. Ang tagpo rin ay ang paglabas at pagpasok ng kung sinong tauhan ang gumaganap o gaganap sa eksena. Malinaw na ba sa inyo, grade 10, ang kaligiran ng dula bilang isang akdang pampanitikan? Upang lalo mong maunawaan ito, halika, pakinggan mo ang ikatlong tagpo, ika-4 at ang huling tagpo ng dulang sintahang Romeo at Juliet ng England. Ikatlong tagpo. O Romeo, Romeo,
Itanggi ang iyong ama't ang pangalay itakwil mo. O kung hindi, isumpa mong ako'y iniibig at hindi na ako magiging kapule. Maghintay pa kaya ako o ngayon din ay tumugon? Pangalan mo lamang ang masasabi na kaaway ko. Ikaw ay ikaw rin kung hindi ka man muntag. Ano ang muntag? Hindi kamay, hindi paa, ni braso, mukha, o anumang bahagi pa ng katawan tao. O magpalit ka na ng pangalan, ang rosas kong tagurian. Sa ibang taguri mananatiling mabango ang pangalan. Susundan ko ang wika mong binitiwan. Tawagin mo akong mahal at pamuli kong bibinyagan. Buhat ngayon, hindi na ako magiging Romeo. Sino ka bang nagkukubli sa gabing madilim na nakatuklas sa aking lihim? Sa pangalan, hindi ko malaman kung paano ipakikilala yaring katauhan. Ang ngalan ko, Santang Mahal, ay kinasusuyaan ko na. Pagkat yayo isang kaaway mo, kung nasusulat yun ay pupunitin ko. Hindi ko pa nalalanghap, sandaang kataga, nang sinabi ng dilang yan, ngunit alam ko na yata. Hindi ka ba si Romeo at isang muntag? Hindi ang kahit alin o santang butihin, kung kamumuhian mo rin. Paano ka na parito? Sabihin sa akin at saan nanggaling. Pader dito ay mataas, mahirap akyatin. At kung iisipin, ang puok ay kamatayan pag natagpuan ka rito ng sinumang aking kasamahan. Nilundag ko yaong pader sa pakpak ng pagmamahal, pagkat ang pag-ibig ay di mapipigil ni yung batong humahadlang. Ginagawa ng pag-ibig ang bawat kaya niyang gawin, kaya't ang mga pinsan mo ay hindi sagabal sa akin. Pag nakita nila ay papatayin ka. Tamisan mo lang ang titig ay ligtas na ako sa kanilang pagkakagalit. Mawala ng buong mundo, huwag ka na lamang magkita rito. Nariyan ang talukbong ng gabing tatakip sa akin. Hindi baling matagpuan nila ako, iyo lamang mamahalin. Sinong nagturo sa iyo ng lugar ko na ito? Ang pag-ibig na nagturo sa aking magmatsyag, binigyan ako ng payo at binigyan siya ng pangmalas. O mabait na Romeo, kung ikaw ay umiibig ay tatapatin mo, o kung akala mo'y ako'y napakadaling mahuli. Ang totoo butihing muntag, labis akong mapagmahal, dahil dito'y maaari mong sabihin kilos ko'y buhalhal. Ngunit maniwala ka, Ginoo, maging lalong matapat ako kaysa mga mukhang maiwaga dahilan sa tuso. Binibini ako'y nanunumpa sa ngalan ng buwang iyon, na nagpuputong ng pilak sa lahat na nariritong punong kahoy. Huwag kang manumpa sa ngalan ng buwang di matimtiman, na buwan-buwan ay nagbabago sa kanyang ligiran. Baka ang pag-ibig mo ay maging kasinlahawaan. Masyadong kaparis ng kidlat na biglang nawawala bago masambit ang kumikidlat. Paalam na, mahal. Iiwan mo ba akong ganitong di nasisiyahan? Anong kasiyahan ang maaari mo ngayon ay makamtan? Magpalitan tayo ng tapat ng sumpa ng pag-ibig. Ibinigay ko na sa iyo ang aking bago mo hiningi. Babawiin mo ba? Anong dahilan sa iyo ay muling ibigay? Tatapatin kita upang sa iyo ay muling ibigay. Ang kagandahang loob ko ay kasinlawak ng dagat. Pag-ibig ko ay kasinlalim habang binibigyan kita. Lalong marami ang natitira, kapwa sila walang hanggan. Maging tapat ka, muntag kong matamis. Maghintay ka, ako'y muling babalik. O gabing lubhang pinagpala, ako'y nangangamba, pagkat ngayong gabi baka ito ay pangarap lamang, masyadong mapanlito upang maging katotohanan. 3 salita, mahal kong Romeo, at paalam ng tunay, kung marangal ang hangarin niyong iyong pagmamahal, at hangad mo ay pakasal, pasabihan bukas ako, sa tulong ng isang susuguin ko sa iyo, kung saat kailan mo nais ang kasal ay ganapin, ang lahat kong kayamanay sa paanan mo ay ihahain, sa buong daigdig kita susundin. Subalit kung hindi wagas ang iyong hangarin, hinihiling ko sa iyo na ihinto ang iyong pagsuyot, sa lungkot ako'y iwanan, bukas ako'y magpapasugo sa iyo. Mabuhay nawa ang kaluluwa ko. Adios, adios, matamis na lungkot ng paghihiwalay.
Di ako titigil ng kapapaalam hanggang kinabukasan. Pagpalain ng langit itong banal na gagawin upang pagkatapos ang pagsisisi, huwag nating kamtin. Amen, amen. Ngunit anuman ang lungkot na darating, ang kagalakan kong matatamoy, hindi dadaigin. Sa sandaling siya'y aking masilayan, at ang kamatayang salot sa pag-ibig, bayaang dumating, kasiyahan ko nang siya'y maging akin. Ang marahas na likaya'y may marahas na hanggahan, parang apoy at pulburang namamatay sa tagumpay. Naghahalikan ay nauubos ang pulot na matamis na luha, dahilan sa sarap ay nakasusuya at ang tamis ay nakasisira sa panlasa. Kaya't magtimpi ka sa pag-ibig, ganito ang mahabang pagsinta. Ang mabilis ay kasabay ng mabagal, dumating sa pinupunta. Magandang gabi po sa mabunying kompesor ko. Para sa aming dalawa, si Romeo ang pasasalamat sa iyo. Gayun din ako sa kanya, o ang pasasalamat niya ay magiging kalabisan. Juliet, kung ang kaligayahan mo kagaya ng aking iipunin at ang kakayahang iyong aking angkin, ang maglarawan doon patamisin ng iyong hininga. Pagmamapuring mayaman kaysa sabi-sabi, ipinagmamalaki ay laman, hindi palamuti. Pulubi lamang ang kayang bilangin ng yaman, ngunit pag-ibig kong tapat ay labis ang kayamanan, kahit kalahati ay hindi ko mabilang. Madali nating tatapusin na, pagkat di kayo nararapat, bayaang nag-iisa. O mahal ko, o asawa ko, ang kamatayang humigop ng pukyutan ng iyong hininga. Sa takot na ganito nga, ako'y titigil sa iyong piling. Dito na ako tatahan, kasama ng mga uod na iyong utusan. O dito ko gaganapin ang pamamahingang walang hanggan. Mga mata, katapusang yakap, mga kamay, hayon at tatakan, mga labi ng makatarungang halik sa pintuan ng hininga. Ang kasunduan namin ni kamatayang walang hanggan. Halika na aking taga-akay na mapait at hindi mainam. O tapat na botikaryo, mabisa ang lason, matapos ang isang halik, mamamatay na ako. Ano ito? Lason? Nakita ko ang sanhi ng kanyang pagkamatay. O inubos niya at walang nalabi, kahit kapatak man lamang upang tumulong sa akin. Ahagkan ko iyong labi, baka sakaling may lason pang natira kahit konti, upang ang gamot na halik ay lumagot sa buhay kong sawi. O mabuting balaraw, ang puso ko ang bayaan mo, tumimu ka riya't bayaang ako'y mamatay. Nagustuhan mo ba ang kwento? Nalungkot ka rin ba sa pagwawakas ng kwento at ang kinahinatnan ng pag-iibigan ni Romeo at Juliet? Nako, hindi pala ako nag-iisa. Same tayo dyan, grade 10. O siya, bago tayo magpatuloy, dagdagan muna natin ang iyong kaalaman at palawakin natin ang inyong talasalitaan. Subukan mong alamin ang etimolohiya ng mga salitang ibibigay ko sa iyo. Ngunit bago iyan, ano ba ang etimolohiya? Ang etimolohiya ay ang pag-aaral ng kasaysayan ng mga salita at ang pagbabago ng kahulugan at anyo nito. Isa sa pinagmumulan ng mga salita ay ang morpolohikal na pinagmulan. Tumutukoy ito sa pag-aaral sa pagbabago ng anyo at istruktura ng mga salita. Ang pagkakaiba ng mga salita dahil sa paglalapi. Nagbabago ang kahulugan ng salita depende sa panlaping ikinakabit sa salita. Halimbawa, ang salitang susundin. Ang salitang ugat ng salitang susundin ay sunod. Samantala, ang salitang susundin ay nilalapian ng panlaping in. At inuulit ang unang pantig ng salitang ugat na su. Mula sa salitang ugat, paglalapi at pag-uulit ng unang pantig ay nabuo ang salitang susunodin. Kaya naman, gagamitin natin ang pagbabagong morpoponemiko na pagkakaltas. Aalisin natin ang ponemang O.
Kaya naman, makukuha natin ang salitang susundin. Naunawaan mo na ba, grade 10? Kung hindi, subukan pa natin ang isa pang halimbawa. Ang salita ay matimtiman. Ang salitang matimtiman ay nagmula sa salitang ugat na taimtim. Ito ay nilalapian ng mga panlaping ma at an. Mula sa salitang ugat at paglalaping ginamit, nabubuo ang salitang mataimtiman. Gagamitin ngayon ang pagbabagong morpoponemiko o pagkakaltas ng ponemang a upang mabuo ang salitang matimtiman. Susunod pang halimbawa. Ang salita ay makamtan. Ang salitang ugat ay kamit. Samantala, ginamit ang mga panlaping ma at an. Mula sa salitang ugat at panlaping ginamit, mabubuo ang salitang makamitan. Gagamitin ngayon ang pagbabagong morpoponemiko na pagkakaltas at aalisin ang ponemang ay at mabubuo ang salitang makamtan. Ayan, grade 10. Alam kong nauunawaan mo na ang morpolohikal na paraan ng pag-alam sa pinagmulan ng mga salita. Ngayon, subukan mo naman ang sumusunod. Bibigyan kita ng 10 segundo upang alamin ang salitang ugat ng mga sumusunod na mga salita. Kunin mo na ang iyong ballpen at papel at magsimula ka na. Unang bilang, ang marahas na ligaya. Ang tamang sagot ay dahas. Ikalawang bilang, mabait na mamamakay. Ito ba ang iyong sagot? Pakay. Ikatlong bilang, sa tulong ng isang susuguin ko. Ang tamang sagot ay sugo. Ika-4 na bilang, madilim na libingang hinihigan. Ang tamang sagot ay higaan. Ika-5, ang ganitong panghihimasok, mapait na lubos. Ang tamang sagot ay himasok. Nakuha mo ba lahat ang tamang sagot, grade 10? Move on na tayo dyan. Dagdagan pa natin ang iyong kaalaman kaugnay ng dulang napakinggan ninyo. Alam mo ba, ang panitikan ay isang mabisang paraan hindi lamang upang may pakita ang kaugalian at kalagayan ng isang tao sa kanyang lipunan. Na ipapakita rin nito ang taglay na kultura at tradisyon ng isang bansa. Ang England na pinagmulan ng dulang Romeo at Juliet, tulad ng iba pang mga bansa sa mundo, ay nagtataglay rin ng mga kultura at tradisyon. Tukuyin mo, grade 10, kung anong mga kaugalian at tradisyon ang napapaloob sa sumusunod na mga dialogo ng mga tauhan. Unang dialogo. Mabait na mamamakay, ikaw ay nagkakasala. Sa kamay mong mabuting kilos ang nakikita. Mga santoy may kamay na hinihipo ng may pakay, at ang pagdadaop palad ay parang halikang banal. Kung gayon, santa ko, bayaang gawin ng labi ang gawain ng pangkamay. Sila ay dumadalangin upang ang paniniwala ay hindi mamatay. Halikan ni Romeo si Juliet. Anong kaugalian ang sa tingin mo ay naisipahiwatig ng bahaging ito ng dula? Kung ang iyong tugon ay ang pagiging makadiyos o pananampalataya sa Diyos, tama ka dyan, grade 10. Subukan mo naman ang ikalawang dialogo. Ang pag-ibig na nagturo sa aking magmatyag, binigyan ako ng payo't binigyan siya ng pangmalas.
o mabait na Romeo, kung ikaw ay umiibig ay tatapatin mo, o kung akala mo'y ako'y napakadaling mahuli. Ano ang tradisyon o kulturang nakapaloob sa dialogo? Kung ang tugon mo ay ang kultura ng panliligaw o pagpapahayag ng pag-ibig, naks naman, tama ka dyan, grade 10. Move on tayo. Ikatlong bilang. Juliet, batid ko na ang iyong hinagpis. Ako'y nababahalang labis na sa abot nitong pag-iisip. Narinig kong kailangan at hindi mapipigilang. Sa Webes na darating, ang konde ay iyong pakasalan. Grade 10. Ano sa tingin mo ang kulturang naisipahiwatig ng bahaging ito ng dula? Kung ang iyong tugon ay ang kultura ng pagpapakasal, tama ka riyan, grade 10. Maliban dyan, kultura din ng ibang mga bansa ang tinatawag natin na arranged marriage. Susunod, ito sa tinig ay marahil isang muntag. Bakit na parito ang aliping itong mukha'y di mapinta? Upang kutyain lamang ang ating pagsasaya, sa ngalan ng lipi at dangal ng angking angkan, ang patayin siya'y hindi masasabing kasalanan. Bakit pamangkin ko? Ano ang pinagpuputok mo? Tiyo, ito ay ating kaaway na isang muntag. Isang buhong na dahil sa galit na parito upang libakin ang kasayahang ito. Grade 10. Natukoy mo ba kung ano ang kultura at tradisyon ang ipinapahiwatig ng bahaging ito ng kwento? Kung ang iyong tugon ay kultura ng girian ng mga angkan, tama ka riyan. Grade 10. Napagtanto mo na ba na ang panitikan ay tunay ang salamin ng kultura at tradisyon ng mga tao sa isang lugar? Naks naman, alam kong alam mo na iyan. Ngayon, upang matiyak kong nauunawaan nyo ang ating aralin, magsanay ka. Isulat mo lamang ang letra ng iyong sagot sa iyong sagutang papel. Bibigyan kita ng 3 segundo sa bawat bilang. Tara, let's begets! Unang bilang. Sino ang tanyag na manunulat ang sumulat ng Romeo at Juliet? A. Aesop. B. Snorri Sturluson. C. Elizabeth Browning. At D. William Shakespeare. Ang tamang sagot ay D. William Shakespeare. Ikalawang bilang. Anong akdang tuluyan ang may layuning itanghal? A. Dula. B. Maikling kwento. C. Epiko. D. Tula. Kung ang iyong tugon ay letter A, tama ka riyan, grade 10. Ikatlong bilang. Anong uri ng dula na ang bida ay humahantong sa malungkot na wakas? A. Komedya. B. Parsa. C. Melodrama. At D. Trahedya. Ang tamang sagot ay D. Trahedya. Ika-4 na bilang. Sinong mga tauhan ng dula ni William Shakespeare ang naglalarawan sa walang kamatayang pag-ibig na humahantong sa isang trahedya? A. Florante at Laura. B. Samson at Delilah. C. Maria at Crisostomo Ibarra. D. Romeo at Juliet. Ang tamang sagot ay letter D. Romeo at Juliet. Ika-5 bilang. Ang mga sumusunod ay dahilan kung bakit hindi pwedeng magmahalan sina Romeo at Juliet maliban sa A. Bago lamang silang magkakilala. Pakakasal na si Juliet kay Paris. C. Mag-aaway ang kanilang mga angkan. At D. Labag sa kultura ng mga Kapule na pakasal sa muntag. Ang tamang sagot ay letter D.
labag sa kultura ng mga Kapule na pakasal sa kontag. Diyan na nga nagtatapos ang ating aralin ngayong araw, grade 10. Tandaan lamang ha, tulad ng iba pang mga akdang pampanikan, ang dula ay mayroon ding mga elementong dapat na isaalang-alang, gayon din ang pag-alam sa pinagmulan ng mga salita ay nakatutulong upang lalong maunawaan ang kahulugan nito. At higit sa lahat, ang panitikan tulad ng sintahang Romeo at Juliet ay sumasalimin sa kultura at tradisyon ng isang lipunan. Paano ba? Hanggang dito na lamang grade 10, alam ko na marami kayong natutuhan ngayong araw. Samahan niyo akong muli sa susunod na episode at maglalakbay tayo. Hanggang sa muling paglalakbay, muli, ito ang inyong driver ng pagkatuto, Ginoong Jose, na nagsasabing sa Filipino, makabuluhan ang iyong pagkatuto. Paalam!